시간에 수저 더럽대 I don't pay mic 잡음 Isang ordinaryong araw lang sa eskwelahan. Walang grand na eksena, walang biglaang dramatic na mangyayari. Pero sa loob ng katahimikan ng araw na ito, may mga bagay na unti-unting pumibigat. Pagod ang mga estudyante, hindi lang pisikal, kundi mental at emosyonal. Pagod sa expectations, sa pressure, sa tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip. Sapat ba ako? Sa loob ng isang araw, 4 na aspeto ng ating sarili ang dahan-dahang lalabas. Hindi sila agad life-changing pero sapat para magpaisip. Sapat para itanong, sino ba ako sa gitna ng lahat ng ito? Kakatapos lang ng exam. Walang nagsasalita, pero ramdam ang kaba sa hangin. May mga estudyanteng nakatungo, may napapapikit, may tahimik na humihinga ng malalim. Hindi lang takot sa score, kundi takot sa ibig sabihin ng score na yon. Oh, bakit parang nagkakita ka? Kasi ma'am, parang pagbagsak ka na yung bilang tao. Parang ginagawa natin may kapalit engagement. Hindi ko alam ba't pa ako Basta, ginawa ko na lang lahat. Baka hindi ka tutulog. Baka nakakalimutan nyo lang yung dahilan kung bakit tayo nagsimula. So, ang lesson, pumuntok muna, mag-isip. Hindi ka dapat puro pressure. Kailangan may meaning. Ang spiritual self ang nagpapaalala sa atin na hindi lang tayo estudyanteng naghahabol ng grades. Tao tayo, may tanong, may pangarap, may dahilan, at minsan okay lang na huminto para hanapin ulit iyon. Maingay ang hallway pero mas maingay ang mga opinyon. May pinag-uusapang post. Isang tao wala rito para ipagtanggol ang sarili niya. Guys, nakita niyo ba yung post tungkol kay ano? Oo, grabe yung comments. Wala naman may alam ng totoong nangyari. Pero ang bilis mahusga ng mga tao, lalo ng pagtungkol sa katawan o relasyon. Unfair lang. Ang matututunan natin dito, respeto. At boundaries kahit online pa yan eh. Dito pumapasok ang sexual self. Hindi lang tungkol sa attraction or relationships. Ito ay tungkol sa respeto, boundaries at dignidad. Kung paano natin tinitignan ang bawat tao, lalo na kapag wala sila sa harap natin. Hindi lahat ng nakikita ay atin ang pag-usapan. Hindi lahat ng opinyon kailangang i-post. Ang sexual self ang nagtuturo sa atin na ang empathy ay choice at responsibilidad. Material self. Nag-uusap ang mga estudyante. Break time na. Iba't ibang topics. Hindi na exams, kundi future, trabaho, pera, stability.
Same. Actually, hindi ka mabubuhay sa fashion lang. So, paano kung kakahabol natin ang bira na nawawala sa tali? Takot akong maging bro, pero takot rin akong maging guilty. Okay lang naman maging ambitious. Hindi dapat napalit sa I agree, Jessie. Okay lang maging ambitious, pero hindi dapat to the point na nawawala tayo sa kung anong gusto natin maging. Tama. Ito ang material self, ang bahagi ng ating sarili na gustong maging stable, secure at independent. Walang masama sa ambisyon, pero nagiging delikado kapag ang sukatan ng success ay pera lang. Ang material self ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi lang nasa wallet, kundi sa kung sino tayo habang hinahabol natin ang mga pangarap. Tahimik ang paligid pero maingay ang mga screen. Scroll, like, compare. Lahat mukhang masaya, mas successful, mas buo. Bakit parang ang ayos ng buhay nila at online? Kasi nga, highlight reel lang yan. Hindi naman talaga nila pinapakita yung worst sides ng buhay nila online. Puro lang magaganda. Pag nag-store lang ko sa FB, parang may insecure ako. Siguro ang matututunan natin dito, ang social media, tool lang para sa connection. Hindi ito batayan ng kung ano man ang nararapat na body image natin, kung anong buhay ang kailangan meron tayo, kung anong mukha. Dapat tututo tayong tanggapin kung ano ang meron tayo. Yet, hindi siya supahan ng niya. Ang digital self ang pinakamaingay pero madalas pinaka-mapanlin lang. Hindi ito salamin ng buong pagkatao natin. Hindi like count ang sukatan ng halaga. Ang digital self ay dapat ginagamit. Hindi hinahayaan tayong kontrolin tayo. Sa isang ordinaryong araw, 4 na bahagi ng ating sarili ang tahimik na humuhubog sa atin. Tinuruan tayo ng spiritual self na huminto, magtanong at hanapin ang kahulugan sa gitna ng pressure. Ipinakita ng sexual self na ang respeto at boundaries ay hindi optional. Ito ay responsibilidad. Ipinapaalala ng material self na mahalaga ang ambisyon, pero hindi dapat isakripisyo ang pagkatao para lang matawag na successful. At binigyan tayo ng digital self ng babala na ang online world ay kasangkapan, hindi sukatan ng ating halaga. Hindi magkakahiwalay ang mga self na to. Magkakasabay silang nabubuo araw-araw sa mga desisyon, sa mga salita, sa mga pinipili nating paniniwala. Ang tunay na pag-unawa sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa awareness, sa kakayahan makinig sa sarili, pumili ng may konsensya at mabuhay ng may respeto, para sa sarili at para sa iba. At sa ilalim ng gabay ng aming guro na si Ma'am Hilary Dulay Francisco, natututunan namin ang understanding the self ay hindi lang aralin sa libro. Ito ay proseso ng pagiging tao. Hindi na dapat puro pressure. Hindi lang dapat puro pressure. Hindi lang dapat puro pressure. 3, go. Ay, nagsundurak siya. Guys, nakita yung outro na. 1, 2, 3, go. Guys, nakita.
Wala naman may alam na totoong nangyari. Okay? Go. Wala naman may alam na... 2, 3, go. Takot akong maging bro. Aba,